Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat at higit sa ating Panginoon. Inaayahan ko nga po ang bawat isa na tayo po'y tumayo at makipagkamayan po sa bawat isa. Isaiah 25 verse 1. Masabi po ng amen pag nasumpungan na po ng bawat isa. Sabi po dito, Isaiah 25 verse 1, O Lord, thou art my God, I will exalt thee, I will praise thy name, for thou hast done wonderful things. The counsels of old our faithfulness and truth. Tayo po'y panandali ang manalangin. Panginoon, patuloy ko po namin, Panginoon, ngunit Panginoon, nagtaas, Panginoon, na iyong pangalan, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, sa sumunod na Panginoon, sa Panginoon, hindi po, Panginoon. Dalangin po namin ang anak. Patuloy mo nga po kami pagkalinis sa God. Upang karapan, dapat po kami sa lumusunod, Panginoon, sa mga. At tawag po, Panginoon, tinatawagan ko na po si Sister Jaden upang pangunahan po tayo sa pag-aawitan. Amen. Napakabuti po ng Diyos. Hallelujah. Sa gabi pong ito tayo po'y magpupuri sa Panginoon. Pasalamatan po natin siya sa mga nagdaang araw sa atin na muli patuloy niya tayong pinalalakas, patuloy niya tayong binibigyan ng bagong araw, bagong buhay. Sige po. Tayo po ay magpasalamat sa ating Diyos. Hallelujah. Lord God, maraming salamat po, Panginoon, sa inyong kabutihan. Tunay, Panginoon, na kami namamangha, Panginoon, sa inyong katapatan sa buhay ng bawat isa. Hallelujah. Hallelujah. Maraming salamat po, Diyos. Hallelujah. Ulitan po natin ang ating Diyos. Thank you, Jesus. Bye.
aming provider. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Kayo ang makapangyarihang Diyos at walang makakapantay o makakahigit pa man sa inyo, Diyos. Hallelujah. Maraming salamat po, Panginoon. Salamat, Jesus. Patuloy lang, Panginoon. Patuloy na, Panginoon, na nararapat kayo, Panginoon, sa lahat ng papuri, O Diyos. Nararapat po kayo, Panginoon, sa mga pagsamba at pagluwalhati, Panginoon. Tuloy namin, Panginoon, dadakilahin ang inyong pangalan. Hallelujah. Salamat, Panginoon, sa inyong dakilang pag-ibig. Hallelujah. Salamat sa dakilang iyong pag-ibig. Salamat sa pag-iyakap mo, O God. Ang presensya
Marami, Panginoon, mga kamangha-manghang inyong ginawa sa aming mga buhay. Lord God, patuloy namin, Panginoon, dinadalangin sa inyo. Patuloy niyo, Panginoon, pagsama, O Diyos, sa bawat isa. Patuloy niyo, Panginoon, pagluhod ng inyong banal na Espiritu, Panginoon, sa buhay ng bawat isa. Patuloy namin kayo mga paglingkuran, Panginoon. Patuloy namin kayo mga kapulihan sa buhay na ito. Maraming salamat, Panginoon. Maraming salamat, Jesus. Hallelujah. Sa inyo po, Panginoon, ang walang hanggang papuri pa sa salamat. Hallelujah. Palakpakan, papuri pa sa Panginoon. Ito po ang aming panalangin. Ito po salamat sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. At ngayon naman po, handa na po bang bawat isa upang busugin ang ating spiritual? Sa gabi nga pong ito ay kung may mga isipin man po tayo o mga bagay na nakakasagabal ay isang tabi nga po muna natin. Tayo po'y mag-focus sa salita ng ating Panginoon. At tinatawagan ko na po ang maghahayag ng salita ng ating Panginoon na pinapangunahan po tayo ni Brother James Kalim. Amen. Napakabuti po ng ating Panginoon. Masaya po ba tayo na narito tayo sa gawin ng Panginoon? Amen. Amen. Lagi tayong magalak at ang kasiyahan talaga ay nandito, hindi sa labas. Tayo po ay tumayo. Basahin po natin ang Santiago. Ito ay lagi kong naririnig kay Mami Unani. Thank you, Lord. Sa Santiago po. Sa Tiati. Sabi dito sa una, Santiago 4:13. Pero ang teksto natin ay ang 14 po. Pero babasahin na lang natin lahat hanggang sa 17. 13 hanggang 17. Santiago 4. Sabi dito sa atin ako sa una, makinig kayo sa akin, kayong nagsasabi, ngayon o bukas ay pupunta kami sa ganito at ganoon bayan, at isang taon kaming mananatili roon, mangangalakal kami at kikita ng malaki. Sa katunayan, hindi nyo alam kung ano ang mangyayari sa inyo bukas, sapagkat ang buhay ay parang hamog na lilikaw sa gabi at mawawala pagkatapos. 15. Sa halip ay sabihin ninyo kung loloobin ng Panginoon, mabubuhay pa kami at gagawin namin ito o iyon. Ngunit sa ngayon, magmamalaki at mamayo ang kanyang pinapakay sa Sasabihin, ang nakakaalam ng mabuti na dapat niyang gawin, ngunit hindi ito ginagawa ay nagkakasala. Amen. Manalangin tayo. Aming Diyos, aming Ama na may likha ng langit at lupa. Lord, maraming salamat ugad sa gabi nito, ugad. At ganun din ugad na may samahan niyo po ako sa inyong pagsasalita dito. Tago niyo ako sa inyong harapan, Panginoon. Naway ang kalooban mo ang masunod, Panginoon, hindi ng kalooban ko, Panginoon. Alam mo, Panginoon, ang kakayahan ko, Panginoon. Ngunit, Panginoon, sa tulong ng iyong banal na Espiritu, alam ko, ugad, may tatawid namin ito at maintindihan ang bawat isa, ugad. Naway hindi masayang, Panginoon, ang mga mensahe mo sa gabi nito, Panginoon, at tumimo sa bawat puso namin, Panginoon. Salamat, ugad. Magtatagumpay ang gawain na ito na tayo sa tulong ninyo, ugad. Purihan sa aming pangalan ni Jesus. Amen. Ang Biblia ko pala ay magandang balita. FMB ang sabi ko po. Sabi sa sinabi dito na huwag magmalaki. Pero dyan sa NSB po ay paalala sa pagmamalaki. Pero ang pag-aaral natin ay ang 14. Bali, babaybay lang natin to.
Dito sa kote sabi, hindi nga ninyo alam kung ano ang mangyayari sa inyo sa araw ng bukas. Ang buhay ninyo ay parang usok lamang. Sandaling lumilitaw, agad na nawawala. Diba? Gaano kasimple ito na kumbaga, ilustrasyon ng Biblia. Sinong pinakabata sa atin? Ilang taon ka na? Siya daw, na. 20. Tapos, si Kuya, Bernard. Bata. 36. 36. Ngayon, sa 20, di ba? Ay, 20. Sa 20, tapos, 16 years from now, ganun, ang tanda mo na parang kay Kuya Bernard. Ganun kabilis yun. Tapos, kay nanay, ilang taon na kay nanay? 16 years February. Oo. Akala natin sa isip natin napakatagal yun. Pero ang totoo talaga, hindi natin namamalay napakabilis ng panahon. Diba? Pero pag sinayang natin ang pagkakataon, blessing ka na kung naabot natin yung edad din namin ngayon. Tapos nakakapagpangaral pa na siya ng salita ng ating Panginoon, hindi niya sinasayang ang buhay niya. Paano pag yung 20 mo, tapos hindi mo alam, yung bukas pala ay wala ka na. Di ba? Napakahirap yun. Tapos hindi mo pala siniseryoso yung paglilingkod mo sa Panginoon. Hindi ka pala totally, wala pala yung tatak mo na makapagliligtas sa iyo sa kapahamakan. Kasi sabi dun sa Hebreo 10:31, sabi niya, kakilakilabot ang mahulog sa kamay ng Diyos na buhay. Di ba? Ay kakilakilabot na mahulog sa kamay ng Diyos, yung wala ka na dun sa kumbaga dun sa kamay niya o dun sa pamumuhay mo na bilang anak ng Panginoon. Paano pag yun doon sa hindi mo pagpatuloy, hindi mo lang na mamaya may bata pa ako nag-isip pa bata pa ako, matagal pang buhay ko. Huwag natin sabihin na gano'n tayo na kaya nung last month, sorry ko, laging pinapuna ako sa akin ng Panginoon na kung 25 na ako nung pumunta dito sa Taiwan, 25 years old nung pumunta Taiwan, tapos ngayon 32 na ako. Tapos yung mga tito ko pa nagsimatayan. Kumbaga, last year, hindi sa panganos, yung last year, yung tito kong isa. Tapos last month, yung tito ko na naman isa. Tapos, ngayon buwan na naman, yung tito ko na naman isa. Diba? Pero pag hindi nilala yung Panginoon, sila nakakala ng pupuntahan nila. Tapos minsan sa atin, pag minamatay sa ating mga pamilya, at least, lingit naman sa atin na lahat tayo ay mamamatay, di ba? Pauna lang. Diba? Ang mahirap niyan, ang edad mo kay nanay ining, pero ang edad mo bata, pero nauna ka pala kay nanay ining. Di ba? Mas mahirap yun. Tapos di mo pa sineryoso. Diba? Minsan sa atin, pag may namatay, sinasabi ng walang hindi nakakakilala sa Panginoon, sa mga pamilyang namamatay yung mga kamag-anak. Yung ginagawa, Pastor, anong tawag? Pastor, pwede nyo pag-pray yung ganito-ganito na mapunta sa langit. Namatay na yun, alam natin na pag namatay ka na, pag namatay na isang tao, tapos na niya, alam niya na yung kalalabyan niya. Kaya manatili tayo na maging tapat sa Panginoon. Huwag natin bibiroin na nandito na nga tayo sa church minsan. Buti na lang kung yung cellphone mo, bigla talaga yung ini-scroll mo dyan. Minsan nagjagat pa tayo. Totoo yan, di ba? Huwag tayo mong sinungaling dahil alam ng Diyos ang bawat tinikilos natin. Taguman o hayag, alam ng Panginoon. Kaya sabi dito sa una ay makinig kayo sa akin. Makinig kayo sa akin
kayo nagsasabi ngayon o bukas, pupunta kami sa ganito at ganoong bayan. At isang taon kami mananatili roon. Mga kalakal kami at kikita ng malaki. Ito ay isip ng mga kamundong wala sa Panginoon. Isip ng masama na wala sa Diyos. Kasi sabi sa, yun natin sa pagitan. Anong sabi ko? Kawikaan 7 verse 1. Sabi niya sa awan, aking anak, salita ko sana ay ingatan. Itanim mo sa isip at huwag kalimutan. Tapos sabihin ko, ang utos ko ay sundin mo upang mabuhay ng matagal. Turo ko'y pahalagan mo tulad ng iyong mga mata. Kaya lagi natin yung lagi tayo nakapokus sa Panginoon sa kung ano yung sinasabi niya sa atin. Para hindi tayo mahiwalay kung ano yung gusto niyang iparating sa atin o kung gusto niyang gawin natin. Kaya, balik tayo dun sa pinagkakaroon natin. Ito, tungkol lahat ito sa kamatayan. Kasi minsan nakakalimutan natin. Puro na lang sa'yo eh. Hindi natin nakakalimutan na napakaiksi ng buhay natin. Kaya sabi nito sa kortina, hindi nga ninyo alam kung ano ang mangyayari sa inyo sa araw ng bukas. Ang buhay ninyo ay parang usok, lamang sandaling lumilitaw at agad na nawawala. Sabi doon sa kaya nga sa katunayan hindi niyo alam kung ano ang mangyayari sa inyo sa inyo bukas. Sapagkat ang buhay ay parang hamog nalilitaw ng sandali at mawawala pagkatapos. Yung hamog po, minsan ang laging ng hamog ay umaga, di po ba? Pag nasikatan ng araw yan, wala na yan. Kaya kaya pinapakita ng Panginoon na ang hamog na yun ay pagkatapos ay pagsikat ng araw, napakaitsik, wala ka na agad. Kaya lagi natin pahalagan kung anong pinapagawa ng Panginoon sa atin. Kaya sa 15 po, sa halip ay sasabihin ninyo kung ano, loloobin ng Panginoon, mabubuhay pa kami at gagawin namin ito o iyon. Yun po ay pagpapakumbaba. Kasi ang ino-authorize mo lang sa sarili mo yung kalooban ng Panginoon. Kung papahintulot niya yung araw ng bukas. Kasi maraming namamatay din na hindi na nagigising po. Pagkatulog, wala na. Tulog talaga. Ngayon sa atin, ang Muslim, pinamamatay ng tao ay aksidente po. Ako naman ay may manood minsan ng balita. Dati talaga sa amin, na inaano ko talaga balita. Pero laging ang Muslim namamatay ang tao talaga sa aksidente. Yan hindi natin alam kung ano ang mangyayari bukas.
Ang Diyos lang ang nakakalam po ng pagpapasya ng kamatayan ng tao. Sa Deuteronomio. Deuteronomio 32. Alam ninyong ako ang Diyos. Oo, ako lamang. Maliban sa akin ay wala nang iba pa. Ako'y pumapatay at nagbibigay ng buhay. Ako'y sumusugat at nagpapagaling din naman. Wala nang makakapigil anuman ang aking gawin. Amen. Diba? Sa Biblia po yung alam niyo yung isang karakter sa Biblia na nag-ipon siya ng kayamanan niya at gagawin niya na lang mag-iinom, yun lang, kakain, pero kinabukasan wala na. Salamat sa Panginoon kung pinapahintulot na tayo guminhawa. Pero wag na lang ang pangintulutan ng Panginoon kung giginhawa tayo sa buhay pero makakalimutan natin. Anong saysay ng paglago ay pag-asenso mo sa buhay kung ang nakalimutan mo naman ay yung magbigay. Di ba? Saan ka hahantong ngayon? Huwag tayong manatili, huwag tayong tumingin dito sa sampakaksing buhay na pinapakita ng ating mata. Doon tayo kung ano yung masigit pa na pinapakita ng Panginoon sa atin. Kaya lagi tayong mag-focus sa Kanya. Itinagda ng Diyos kung gaano katagal ang buhay ng tao sa yugto. Yung 14, 1 to 2. Sabi dyan, ang buhay ng tao ay maikli lamang subalit punong-puno ng kahirapan. Tulad ng bulaklak na namumukadkad, nalalanta at nalalagas. Parang aninong nagdaraan, naglalaho at napaparang. Sabay po, talong tayo. Sa simula pa'y tinakda na ang kanyang araw at bilang na rin ang kanyang mga buwan. Nilagyan mo na siya ng hangganan hindi niya kayang lampasan. Minsan sa atin, kung yung pamilya natin, kung mahal natin sa buhay, gusto natin mabuhay pa. Pero pag tinakda na ng Panginoon na mamamatay siya, wala tayong magagawa. Nung namatay ang nanay ko, siyempre, ang gusto ko din, mabuhay pa din siya ng matagal. Pinagamot namin siya, pero ang hiling ko lang sa Panginoon ay kung anong kalooban niya. Kasi pag ang kalooban ng Panginoon ang nasunod, hindi ka masyadong masasaktan. Pero pag ang kalooban mo ang nasunod, tiyak, masasaktan ka talaga. Ang importante doon ay nakilala ng magulang mo kung sino yung nagbigay ng buhay niya. Kaya nung saan ako dito ata may pagkatapos ng kampiyon, tapos may pinuntahan kami ng first month anniversary ata. Katapos ng camp, ang hiling ko sa Diyos ay habaan pa yung buhay ng magulang ko na madatnan ko pa pag-uwi ko. Pero ang kalooban ng Diyos ay hindi na. Ngayon, ang ginawa, pagpasok ko nun ay bandang alas 8 tayo. Pangbago ko nun.
bandang alas 8. Kausap ko ang pamilya ko. Tapos, ang nanay ko hindi na nagsasalita. Kasi sa gamot po na inaano sa kanya dahil chemo po siya. Cancer patient po siya. Habang nagagamot lang, ginagamot, habang 5 session na gamutan yun, yung pang-5 hindi niya nailabas. Wala na, ginawa. Parang hindi na magalaw lahat yung katawan niya. Puti mo makapagsalita, ay hindi niya magawa. Naririnig ka niya, iiyak na lang yun. Pero ang ginawa ko na lang, sabi ko, yung may turo si Pastor Bailon mo, ngayon, pinarinig ko sa kanya tungkol sa Banal na Spirit, kung sino ang Banal na Spirit. Yung magulang ko, habang kinakausap ko, na ito na lang pakinggan ako sa kanya. Hindi na lang ako nakipag-usap ko. Na ito na lang pakinggan mo. Yun na lang ang pinakausap ko sa kanya. Tapos yun. Tapos hinihintay niya pang mula ko. Sabi mo na, alam mo naman ang kalagayan kasi pandemya po na. Hindi ka hindi ka makakal. Kasagsagan ng pandemya sa atin. Bawat barangay ay alam natin na hindi ka makakalabas kung wala kang authorized na lumabas talaga. Kaya yun, nung karinig mong turo ni Pastor Bible mo, yun, namahinga na ang nanay ko. Nag-iyakan ng mga kapatid ko, sabi ko, ayusin mo na sarili mo pa. Kaya ayusin nyo lang dapat tayo. Hindi na ako na tayo nagsulat. Kasi ayakan mga kapatid ko. Pero nasa loob ko, masakit, pero sakit sa loob na nawala na yung magulang ko. Pero sa biyaya ng Panginoon ay sa tulong ng Banal na Espiritu ko ay nalampasan niyo. At pinatatag kung ano yung pananampalataya para sa Panginoon. Hinihitat pa. Kasi habang tayo dumaraan sa pagsubok, kung ano yung dinaraanan natin, tunay mo po na habang dumadaan ka doon sa pagsubok, dinadalisay tayo kung ano yung pananampalataya natin sa Kanya. Tatalikod pa tayo, bibig. Susunod pa, tatalikod na, at ito ang dapat natin gawin. Once na may hindi ka nahiling sa Panginoon, huwag mo siyang kumbaga, isusumpa. Kasi yun ang pinakamahirap. Yung sisisihin mo pa ang Panginoon kung ano yung nangyari. Ang malaga, ipagkatiwala mo sa Kanya kung ano yung nararapat na gawin. At alam ko, itatawid tayo. Lalo na tayo po ay nakakilala po sa Panginoon. Sabi dito sa pana, maiksi ang buhay ng tao sa mundong ito. Salmo 90, baba muna tayo. Ulit ito ay sa 99 po ng dati pa rin sa Job 14. Sana ito, ngunit ito ay nag-uusbong kapag dinidilgan ito'y nagsasanga tulad ng batang halaman. Sa ngunit ang tao ay kapag namatay, iyon na ang kanyang katapusan. Pagkalabot ng kanyang hininga, saan naman kaya siya pupunta? Tawag sa Diyos, ngunit ang tao kapag namatay, hindi na hindi na babangon hanggang ang langit ay maparang. Sa 14 po, kung ang tao ay mamamatay, siya kaya'y muling mabubuhay. Ngunit para sa akin, paglaya ko sa kahirap ay aking hihintayin. Yun po. Sabi dito sa Diyos po, ang mas ano po yung paglayan dun sa hirap. Dahil ang pamumuhay dito po, dito sa mundo po ay alam po natin na maraming pagsubok, maraming trials. Pero pag nawala na tayo, siguraduhin lang natin na alam natin yung pupuntahan natin. Baka mali mapuntahan natin o saan maghirap pa tayo. Diba? Maraming taon na nilalabot yung pinapatay niya yung sarili niya. Maraming nagpapakamatay. Pero hindi, akala nila yun na yung
katapusan ng kahirapan nila. Pero yun ay hindi nila alam na mali pala yun. Kasi nagkakasala sila dahil pinatay nila ang sarili nila. Kaya wala. Mas lalong mahirap yung sitwasyon nila kung sa pupuntahan nila. Kaya dito, maiksi ang buhay ng tao sa mundo. Salmo 90, verse 12. Let's meet at home. Sabi ko, dahil itong buhay namin, maikli lang na panahon. Itanim sa isip namin upang kami ay dumuno. Diba? Ang gustong parating ng Panginoon natin, napaka-eksi ang buhay natin. Kaya piliin natin kung yung nararapat sa ating nararapat na gawin, kundi yung dumulong tayo, mag-isip tayo ng tama. Hindi na po tayo mga bata po. Napabago-bago po ito. Kabago-bago ng isip. Ay gusto ko yun. Ay gusto ko ito. Ay hindi na. Huwag ganun ka. Piliin nyo kung ano yung tama talaga. Huwag tayo pabago-bago ng isip. Kasi yung pabago-bago ng isip ay napakahirap yun. Di ba na halimbawa lang, si Lenny ulit, para. Si Lenny may boyfriend, pabago-bago ng isip. Diba? Hindi sasakit ang ulo mo nun. Pabago-bago siya ng desisyon sa buhay niya. Kung ano yung gagawin niya, pabago-bago. Napakahirap din, baka magkawin lang kayo. Kaya mas piliin natin na gawin mo magdesisyon tayo ng tama ayon sa kalooban ng Panginoon. Napakasimple lang na pinapagawa sa atin ang Panginoon. Sumunod lang sa Kanya. Yun lang, napakasimple. Sumunod lang. Balik tayo dun sa pinag-aralan natin. Malapit na tayo. Sa 16 ako. Sa Santiago 4:16. Ngunit kayo'y nagmamalaki at nagyayabang at iyan ay masama. Diba? Huwag tayo magmayabang o magmalaki. Kasi ang turo talaga nito ng Panginoon ay sa pinag-aaral natin ay huwag magmalaki o paalala na paalala sa mga nagmamalaki, paalala sa atin na huwag natin pagmalaki. Kundi mas maganda na kung ano yung pagmamalaki mo. Yun ay yung ginawa ng Diyos sa'yo. Yun ang pinakamaganda. Kaysa yung ay nagawa ko to, nakapagtapos ako ng pag-aaral, nakapagpatayo ako ng bahay dahil sa sarili ko lang. Napakahirap nun. Baka sa isang idulap lang ay bumaba ko, ibagsak ka ng tayo dahil sa mamaya ko o pamamalaki na. Kaya mas maganda na ito na binigyan ng sa biyaya ng Diyos, ito ay nakalap. Ito ay napatayo ko sa biyaya ng Diyos. Napatapos ako sa biyaya ng Diyos. Yan ang mas magandang pag sabihin. Mas pinagmamalaki yung ginawa ng Diyos sa atin. Hindi yung ginawa mo o ginawa natin. Minsan diba sa ano ng mundo ay
Kung ang isang tao tinulungan kita noon eh. Ba't ngayon, ganyan. Huwag na natin isumpat sa tao eh. Dahil narating mo yan dahil sa akin. Huwag ganun. Pinahintulot ng Panginoon pinahintulot ng Panginoon niya na makanta niya yan kung marating niya yan. Kaya pagpasalamat mo na lang kung ginamit ka ng Panginoon na yung tao na yun ay isang ginawa kang tulay ng Panginoon para maabot ng tao na yun. Sabi din sa 2 Timothy po. Timoteo 3, 1-5. Sabi po, dapat mong malaman na sa mga huling araw ay darating na ang mga panahon na kabuluhan, sapagkat ang mga tao'y magiging maibigin sa sarili, maibigin sa salapi, palalo, mapagsamantala, suwail sa magulang. Ito noon, ganun din ako, suwail din ako sa magulang ko. Pero nung habang tumatanda nakakilala ko lahat na sabi ko sa sarili ko, balik ko talagang isip ko. Salamat sa Diyos din nakilala ko siya. Tinuwid niya yung pag-iisip. Walang utang na loob at lapastangan sa Diyos. Sila'y magiging walang pagmamahal sa kapwa, walang mapanirang puri, walang pagpipigil sa sarili, marahas at walang pagpapahalaga sa mabuti. Sila'y magiging mga taksil, padalos-dalos, mayayabang, maibigin sa kalayawan sa halip na maibigin sa Diyos. Sila'y sabi niya, maibigin sa kalayawan at sa halip na maibigin sa Diyos. Napakarami po sa ginagalawan natin na mas iniibig nila yung makalaman kaysa yung totoo talaga na totoong layunin ng buhay natin talaga. Kung bakit ka nabuhay. Yun ang talagang layunin natin na gawin natin yung tama na paglilingkod sa Diyos. Sila'y may anyo ng pagiging maka-Diyos, ngunit hindi naman nakikita ang kapangyarihan nito sa kanilang mga pamumuhay. Iwasan mo ang ganyang pagpuri ng mga tao. Di ba? Mayroon pala sa isa sa church pala, no? Sabi dito, sila yung mga anyo na pagiging maka-Diyos. Ngunit hindi naman nakikita ang kapangyarihan nito sa kanilang pamumuhay. Iwasan mo ang ganyang uri ng mga tao. Tulungan tayo ng Panginoon na hindi tayo maging ganito, kundi yung kalooban ng Panginoon. Lagi tayong tulungan na magampanan natin kung yung pinapagawa niya sa atin. Dito na tayo magkatapos. Sa Kawikaan. Tandaan natin, ang nanatiling tapat sa Diyos ay silang maliligtas ko sa atin. Nung linggo po na may naganap po na gawain po na kalalakihan po, yung turong pasto po
natuwa lang ako dahil nagkasunod-sunod mula ng tinuloy niya, nagkasunod-sunod na iba yung kagalakan talaga pag yung nananasa mo yung salita ng ating Panginoon. Sa kawikaan po. Yeah. 7 to 9. Kawikaan 13. Sabi dito, ito yung kawikaan ng dapat dito ganito tayo manalangin lagi. Ang mga kawikaan ni Abot, sabi dito sa 7, Diyos ko, may hihilingin lang akong dalawang bagay bago ako mamatay. Huwag akong hayaan maging sinungaling. Huwag mo akong payamanin o pahirapin. Sapat na pagkain lamang ang ibigay mo sa akin. Baka kung managana ako ay masabi kong hindi na kita kailangan. Baka naman kung maghirap ako ay matuto akong magnakaw at pangalan mo'y malakastangan. Sabi ang alipin ay huwag mong siraan sa kanyang amo. Baka isumpa niya pagbayarin sa ginawa mo. Sabi ko na yun ako. Ito sabi niya sa 9, baka kung managana ako ay masabi ko hindi kita kailangan. Di ba? Di baka pag lumayan ka, o baka may busy na tayo dahil sa mga pinagkakamalan natin, malimutan natin ang Panginoon. Baka naman kung maghirap ako, matuto akong magnakaw. Pangalan mo ay malakastahan. Totoo yun. Sa buhay natin, hindi yung totoo yung bisan sa atin ay kung gumagawa tayo ng mali. Halimbawa lang, Kristiyano ako, lagi ako napupunta dito. Pero ginagawa ko pa rin yung dito ko na nagsusugal. Pinapatunayan ko lang na yung Diyos na sinasamba ko dito ko. Ano niya sa bawat isa sa atin. Huwag natin hayaan na yung pangalan ng Panginoon ay mawalang saysay-say. Diba kaya hindi ka na makapag-akay ng tao. Kasi ang nakikita nila, kahit gaano karami ang ginagawa mong kabutihan, mas nakagawa ka ng mali. Yan ay nakikita sa atin. Kaya huwag mong hayaan. Tulungan tayo ng Panginoon na hindi malapastangan ang kanyang pangalan sa ating buhay. Para magkaroon tayo ng madali tayo makaakay sa ating mga katrabaho, mga kaibigan. Basta lalo na sa pamilya natin. Kasi kung dati kang pasaway, lalo na sa pamilya natin, kung dati kang pasaway at nakita ang Diyos sa'yo, naniniwala kong magulang maakay o yung kapatid. Kaya, lagi tayong tulungan ng Panginoon at lagi tayong manalangin na palambutin ang puso ng bawat pamilya natin. Makikisama natin kasi nakakalungkot naman. Nakakilala ka, nasa langit ka, kasama mo ang Panginoon, pero yung mga pamilya mo nasa nag-uumakaos na naghihirap doon. Yun ang pinakamahirap. Kaya lagi na kung hindi mo maakay yung pamilya mo, panalangin mo na lang. Laging makapangyarihan ang panalangin sa Panginoon. Lalo na sa mga anak niya na
matutuwid sa Kanya, ginagawa ang kalooban ng ating Panginoon. Ngayon po, tapos na po ay tayo po ay tumayo. Salamat sa Diyos dahil sa biyaya niya. Tayo po ay manalangin. Anong Diyos, aming Ama, patuloy kami nagpapasalamat po dahil sa gabi ito na aming napag-aralan. Salamat po sa mga iyong salita na aming pag-aralan, na may tumimo sa bawat puso sa aming Panginoon. Magamit namin ang araw-araw na aming pamumuhay, Panginoon. Napakaiksi ng buhay, Panginoon. Lagi yan ang tatak mo sa aming Panginoon na napakaiksi. Turuan niyo kami ugad sa mga iyong Panginoon na magampanan namin ang mga tungkol namin ugad na sa iyong ikararangal, Panginoon. Ikalulubos sa iyong harapan, Panginoon. Samahan niyo kami na bawat bigkas ng aming mga bibig, Panginoon, na pamumuhay din nakikita ito ugad na ikaw yung nakikita sa bawat buhay namin. Upang ang mga tao, Panginoon, maakay namin ugad sa iyong gawain. Kung gaano ka kaganda ugad, kabuti na kasaya na makapaglingkod ka. Yun ang dapat namin piliin nila rin para sama-sama kami, Panginoon, na makapagpuri ugad sa langit na bayan, Panginoon. Salamat ugad sa dakilang kabutihan mo ugad na sa katagumpayan ng Panginoon ko, Panginoon. Kung ganun pa ingatan mo papunta dito, alam mo din ang pag-iingat mo ugad, daladalangin yung biyaya, Panginoon. Sa iyo lahat ng kapurihan ugad, pinakamataas na papuri, paglilingkod. At salamat sa tanging pangalan ng Panginoon sa Kristo. Amen. Sige po, patuloy po tayong tumayo para sa pangwakas na panalangin. Ama namin makapangyarihan sa lahat, nagpapasalamat po kami sa gabing ito, Panginoon, na muli ay nakapakinig kami ng inyong salita, Panginoon. Nawa ang mga aral na aming natanggap ay maging gabay namin sa aming pang-araw-araw na pamumuhay, Panginoon. Turuan niyo po kami, Panginoon, na hindi lamang maging tagapakinig, kundi, Panginoon, ito ay maisabuhay namin, Panginoon, makita ito sa aming mga salita at gawa, Panginoon. Itanim niyo po ito sa aming mga puso at isipan, Panginoon, at hayaang mamunga ng kabutihan, katapatan at pag-ibig sa aming mga kapwa, Panginoon. Idinadalangin ko rin po, Panginoon, ang inyong anak na ginamit sa gabi nito, Panginoon. Patuloy niyo po siyang pagpalain, Panginoon. Alam niyo po ang desire ng kanyang puso, Panginoon, maging ang kanyang mga pinagdadaanan. Patuloy po na kayo ang masunod, kumilos, at manguna sa kanyang buhay, Panginoon. Bigyan niyo po siya ng kalakasan, karunungan at kaalaman na nagmumula sa inyo, Panginoon. Ipinapanalangin ko rin po, Panginoon, ang aming pansamantalang paghihiwa-hiwalay, Panginoon. Hinihiling po namin ang inyong gabay. Ingatan niyo po ang bawat isa, Panginoon, sa aming pag-uwi. At patuloy niyo pong bigyan ng kapayapaan, kalakasan at kagalakan sa aming mga puso, Panginoon. Salamat po sa katagumpayan ng inyong gawain, Panginoon. Patuloy na kayo lamang po ang mapapurihan, maitaas at madakilas. Tanging pangalan ni Jesus. Amen. Tapos na po ang ating gawain, tayo po